Isa sa atin at nais ko na hilingin tayo, nasamahan ako na manalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos, kami ay lumalapit sa inyo, humingi ng tulong na ang inyong lingkod, bigyan nyo ng kababaan. After all, ay applicable ito sa lahat ng mga husbands particularly. Dalangin namin na kayo po ang magpala po sa lahat ng sasabihin ng inyong lingkod. May it be, katulad kanina, na panalangin, may it be illumined by your Holy Spirit, and our minds also be illumined by the Holy Spirit, and give us humility, and also the heart and love to follow your word. Salamat po at sa lahat sa amin ay makinabang po dito, not only the husbands, but also the women, both young and old. Salamat po, dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Well, our message would be a continuation on the instruction ng pag-walk wisely in the home. At ang instruction dito ay sa mga husbands naman after ng instruction for the wives. So, let's read our text sa Ephesians chapter 5 verses 25 to 33. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. So this is now the instruction of Paul for the husbands. Kung nung last time ay nakita natin yung responsibility ng asawang babae, ay makikita doon sa kanyang pagpapasakop kung paano nagpapasakop ang iglesia kay Kristo. At na-emphasize doon dalawang bagay na kinakailangan kilalanin ng otoridad, who is the head of the family, and that is the husband. At pinakita din, kinakailangan it should be total, not in a sense na lahat ng klase ng utos, regardless kung masama ito or mabuti or abusive ito, but ibig sabihin lang nun is total submission na walang pagtatangi, na walang hindi kayang pakialaman ang lalaki sa buhay ng kanyang asawang babae. But that's how the submission of women work. Now, having emphasized yung submission ng babae sa headship ng lalaki na narinig natin, marahil lang inaasahan nating mga lalaki ngayon na magiging instruction ni Paul ay husbands rule over your wives. Akala natin, ganun ang sasabihin ni Pablo na reciprocating at yung counterbalance ng submission ng babae is maging magaling ka na ruler ng iyong asawa. But surprisingly, hindi yun ang iniutos ni Pablo sa mga asawang lalaki. At kahit saan mo hanapin sa Biblia, wala kang makikitang direct na utos na mag-rule ang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Sa halip, ang utos ni Pablo, at makikita din ito sa iba pang mga text sa New Testament, the instruction is to love your wives. In fact, 3 beses na inulit ito ni Pablo sa passage na ito. Makita natin ito dun sa verses 25, 28, and 33 na parehong-parehong inulit. Anong makita natin dito? Ibig sabihin nito ay ang pinaka-importanting karakteristik na dapat taglayin ng Kristiyanong husband pagdating sa kanyang ugnayan sa kanyang asawa ay pag-ibig, pagmamahal, pag-ibig, mahalin ang iyong asawa. At kung ang submission ng babae mukhang napakahirap
kasi ang standard ay yung submission ng church kay Kristo, which is perfect. It should be perfect submission. Sinasabi ko sa inyo, dobling mas mahirap ang instruction na ito para sa mga husbands. Kasi ang pattern na ibinigay ni Pablo dito ay yung pag-ibig ni Jesus para sa iglesia, and walang magsasabi sa atin na mababang bagay lang yon pagdating sa pag-ibig ni Kristo. Diba, lahat tayo namamangha whenever we sing about the love of Christ, sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang mga tao, sa covenant people niya, sa kanyang body. Kaya napaka-bigat nito na instruction, dobling mahirap ito. Bakit? Yung pag-ibig ni Kristo, palaging nakasama doon is sacrificial at nagre-require ng self-denial na ginawa mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? He is in His lofty status, being God Himself. Pero hindi niya sinabing, ba't ako magkakatawan tao? Diyos ako. Hindi niya inaring ganun, na dapat niyang panangnan yung kanyang pagiging Diyos, bagkos hinubad niya yung kanyang mga divine rights, mga divine prerogative. Siya ay Diyos na natiling Diyos, pero nagpakababa at hindi niya ginamit yung kanyang mga rights bilang Diyos para magpakababa at ibigay yung kanyang buhay just for the sake ng salvation ng kanyang bayan. So ang taas ng standard na ito. At kung hindi lang ipinangako ng Diyos na ibibigay sa atin yung kanyang biyaya every time na kailanganin natin ito, hindi talaga natin magagawa itong instruction for the husbands na ito. Buti na lang nandyan ang biyaya ng Diyos. So, maaari lang nating magawa ito through that grace. Pero ganoon pa man, bilang mga asawang lalaki at maging mga single men na nag-a-aspire na magpamilya balang araw, mayroong mataas na standard ng pagmamahal sa asawang babae na nire-require si Pablo sa atin. Mataas ito, sapagkat hindi ang society or sino mang public figure na sikat at magaling na family man, hindi yon ang pattern at pamantayan na dapat sundin dito. Ang pattern ay yung dakilang pag-ibig na ipinamalas ni Jesus sa iglesia. Mahalaga yung word na yung as, just as. Ibig sabihin, in the same way, katumbas. So ano ibig sabihin nun? Kung gaano kamahal ni Jesucristo ang kanyang katawan, ang iglesia, ganun mo din dapat mahalin ang iyong asawa. And who would dare na sabihin na nagagawa ko ito? At sino ang sasabihin na with all my capacity, kaya kong gawin ito? No one sa atin, kung tunay kang anak ng Diyos, you would consider na you are short sa mga bagay na ito. Kaya nga, salamat na lang at ang ating standard, si Jesucristo, hindi yung titingnan natin yung asawa natin whether siya ay submissive sa iyo or hindi. Pwede ka nang hindi magmahal sa iyong kapwa. Meron tayong standard, may pattern na ibinigay ang Panginoong Jesus sa atin. Kaya pwede nating i-pursue itong bagay na ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So, nais ko ibigay yung mensahe sa atin ngayong hapon na ito. Husbands must have a high standard in loving their wives because it should be patterned after the great love that Christ shows for His church. So, husbands must have a high standard in loving their wives because it should be patterned after the great love that Christ shows for His church. Ang asawang lalaki ay kailangan magkaroon ng mataas na pamantayan sa pagmamahal sa kanilang asawang babae sapagkat kinakailangang umakma ito ayon sa dakilang pag-ibig na pinamalas ni Kristo sa iglesia. Pag yung pag-ibig ni Kristo ang pinag-uusapan natin, hindi natin maiwasang mamangha. Kasi napakadakila ng pag-ibig na ito. Diba? Ito yung sinasabi ni Pablo doon sa book na ito na gusto niya na maintindihan natin how vast is the love of God. Kung gaano yung lawak, gaano yung taas, at gaano yung tayog, yun ang gusto niyang maarok natin. And that is infinite. Diba? When we sing the love of God, may lyrics doon na kung daw ang tubig sa dagat ay gawin mong tinta,
at ang mga tangkay sa mga sanga sa buong lupa gawin mong panulat at ang lahat ng tao skriba and all the sky maging maging scroll. Susulatan mo at isulat mo gaano yung pag-ibig ng Diyos. All the oceans would dry at kakapusin ang buong sanglibutan or buong himpapawid para maisulat how vast the love of God for us is. Pero kaakibat pala ng nakamamanghang pag-ibig na ito, na nagsaludo tayo, namamangha tayo, naaantig yung ating mga puso, meron pala tayong responsibilidad na napakataas din. Nagayahin ito ng mga asawang lalaki sa kanilang mga asawang babae. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Sa ibang mga translation, as Christ also loved the church. So, katumbas, dito ay makita natin na yung pag-aasawa ay hindi pala dapat ituring na basta-basta lang. Lalo na kung ikaw ang lalaki. Kailangan na suriin mong mabuti ang sarili mo kung kakayanin mo ba yung high standard ng pagmamahal na nire-require ng Diyos sa kanyang mga alagad. Ang katotohanan, wala sa atin ang kakasa sa challenge ng message na ito. Buti na lang at mayroong biyaya ng Diyos. Again, at may power ng Holy Spirit. The Holy Spirit na nasa atin at yung power niya available to help us, enable us na magawa ang mga bagay na ito. Kaya nga, tanungin natin yung ating text ngayon. How does Christ shows His love for the church? Dalawang bagay. Una, Christ gave the church His own self. And number two, Christ treats the church as His own body. Firstly, Christ gave the church His own self. Dun sa verses 25 to 27. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So here, Paul highlighted Christ's voluntary sacrifice and coupled it with its intended goal for the church to explain how Christ loved His church. Sinasabi niya dito na voluntary nagsakripisyo si Jesucristo at sinabi niya, para saan? Bakit namatay si Kristo? Bakit niya binigay yung kanyang sarili sa iglesia? Ano yun? Ano yung mga goal na yon? So, una, sinabi niya dito, voluntary sacrifice yung sinasabi ni Pablo. Kasi sabi niya, and He gave Himself for her. Siya mismo ang nagbigay ng kanyang sarili para sa iglesia. At yung binigay niya ay hindi lang yung time, hindi lang yung effort, hindi lang yung half of Himself, kundi yung kanyang buhay mismo. We know when this have happened. Nangyari ito nung namatay si Kristo sa krus. Sa krus, dinemonstrate ni Jesus kung gaano niya kamahal ang kanyang iglesia. He was willing to die for them. And He did die for them. At yung voluntary sacrifice na yon ay para sa benepisyo ng iglesia. Kaya nga makita natin doon, and He gave Himself up for her. So, He gave Himself up, pero I want to emphasize ngayon yung for her. At yung benefits na ito, ang goal kung bakit namatay si Kristo. Ang mangyayari sa atin dito, for sure, mamamangha tayo doon sa goal na gustong mangyari ni Jesus para sa iglesia. Bakit siya namatay? Dalawang stage yung makita natin dito. Ang stage 1 ng goal, bakit siya namatay, bakit niya binigay yung kanyang sarili for the church is this, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Ang goal ay mas sanctify ang iglesia. Ang word na sanctify dito, hindi yung sa instantaneous at yung definitive at saka yung progressive sanctification. Ang pagkagamit dito ay yung
primary meaning niya na to set apart for the Lord, to make holy. Kaya namatay si Jesus para sa iglesia ay upang hanguin ang iglesia mula sa mundo at gawing kanya. Ganun ang goal niya. I-set apart niya ang mga taong itong mga makasalanan, gawing banal at panatilihin silang banal bilang covenant people of God. Papaano yung separation na ito? Sinabi niya, this is by having cleansed her by the washing of water with the word. Nilinis daw ang iglesia sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig. Hindi ito baptism. Sinasabi dito katulad sa John chapter 3, yung kay Nicodemus, na yung spiritual cleansing ang sinasabi dito. Spiritual washing ang binabanggit dito. So, ginawa ni Kristo, sinet apart tayo. Paano tayo sinet apart? Nilinis tayo. At ang agent ng paglinis sa atin is the Word. Yung word na yon, ito ay yung gospel, yung mensahe ng gospel. Pero bakit sila nilinis at sinet apart? Dito yung stage 2. Bakit sila sinet apart, nilinis, sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Yung stage 2 ang ganda. Sa verse 27, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Grabe to. Para daw maipresent ni Kristo ang iglesia sa Kanya mismong sarili in splendor. Ano yung sabihin ng splendor? Splendor is with all her wonderful glory. Glory ito na yung hindi nakakatakot, kundi yung glory na nakakamangha. Na sasabihin mo, wow, nakakaakit na kaluwalhatian yung mangyayari dito sa iglesia. Kaya pala niya isinet apart ito para maging glorious, beautiful itong iglesia. Paano yung glory na yon? Dinescribe ito ni Pablo in physical terms. Sinabi niya, without spot or wrinkle or any such thing. Parang sinasabi niya, isang kaibig-ibig na dalaga na ipepresent daw ni Kristo ang iglesia in a way na perfect. Ang skin tone, walang pekas kang makikita, walang peklat, at makikita daw, walang kulubot at anumang bagay kang makikita pag tiningnan mo siya. So, ganun kaganda ang goal. Bakit namatay si Yeso Kristo sa iglesia? Ganun ang goal para i-present tayo. So, in other words, Christ died for the church so that He might set her apart for Himself holy, so that He might present the church as a perfectly beautiful wife that is without blemish. Kaya yung sinabi niya dito that He should be holy and without blemish, parang ni-wrap up niya lang yung goal. Ang goal sa atin is for you to be holy at maging walang kapintasan bilang mga bahagi ng iglesia. Nakakamangha ito. Bakit? Kasi kahit gaano pala natin nakikita ang iglesia ngayon na minamaliit ng mundo at mayroong mga sariling mga kapintasan, may mga pagkukulang, mayroong imperfections na meron ka sa Kanya, darating ang panahon na ito yung plano niya with all this imperfection, ipepresent ang iglesia bilang perfect na iglesia sa marriage supper of the Lamb in the final state when all our bodies have been changed, glorious, and prepared for her husband. Na tayo, ikakasal tayo, ang goal ng ating buhay ngayon is to be Christ-like. Pag tayo ay kinasal na kay Kristo, yung haharap tayo sa Kanya, halos kamukha na natin si Yeso Kristo. It is like really the Lord Jesus and us became one. Na, di ba, we will become one body. So, yun yung napaka-glorious na picture nun na wala ka ng imperfections ngayon. Hindi mo na kailangan mag-struggle sa anumang mga kapangitan bilang iglesia.
Nakakamanghang makita ito kay Kristo. Pero ang intention ni Pablo dito ay hindi lang tayo mamangha, kundi gayahin natin yung kamangha-manghang pag-ibig na ito. Sobrang laki ng demand nito sa atin. Of course, hindi naman palaging dinedemand na mamatay tayo para sa ating asawa, katulad ng ginawa ni Kristo, pero nagdedemand ito ng selfless na care for the total well-being of the wife. Sa madaling salita, sa liwanag ng ginawa ni Kristo para sa iglesia, ang lalaking asawa ay dapat maging sobrang committed sa pagbibigay ng sarili para sa kabuuang kabutihan ng kanyang asawang babae. That's how husbands should love their wives, should be committed sa pagbibigay sa kanyang asawa ng anumang kabutihan na maibibigay niya. So, tingnan natin ito. Ang ating pinupunto dito is this. The Christian husband's love for his wife should be seen in his selfless dedication for her total well-being. Selfless dedication for her total well-being. Ang pag-ibig ng Kristiyanong asawang lalaki para sa kanyang asawang babae ay dapat makita sa kanyang hindi makasariling dedikasyon na maibigay ang lahat ng makakabuti sa asawang babae. Ang pag-ibig mo sa iyong asawang babae dapat maging katulad ng pag-ibig ni Kristo na selfless. Hindi man kailangang mamatay para sa kanila, pero dapat mong isakripisyo ang iyong kapakanan para ma-meet ang kanilang mga pangangailangan. Very contrary ito doon sa maaring inaasahan natin na pag-rule sa ating mga babae na dapat sumunod sila whether yung ating inuutos ay makabubuti sa kanila or makakabuti sa atin. Hindi, ang sinasabi dito yung kind of rule, kung magro-rule ka man sa iyong asawa, given na yon na ikaw ang Lord of the house, ikaw yung ruler, ikaw ang merong authority sa iyong bahay, pero yung kind of authority mo, hindi yung inuuna mo yung kapakanan mo, kundi yung kapakanan ng iyong asawa. Ganyan si Kristo, di ba? Diyos siya at nasa Kanya ang lahat ng karapatan na manatili sa highness, sa loftiness na meron siya sa langit. Pero dahil sa pag-ibig sa iglesia, hindi siya kumapit sa lofty status na yon. Tinanggal niya yung mga divine rights na mayroon siya at nagpakababa at naging obedient unto death alang-alang sa kapakanan ng iglesia. That's how selfless we should be as husbands. Hindi yung palaging iniisip yung ako ang lalaki, ako ang dapat na pinaglilingkuran ng aking asawang babae. Siya dapat ang laging mag-adjust, hindi ako. Hindi ganun dapat yung ating mga saloobin. Hindi lang po dapat selfless, kundi selflessly dedicated for her total well-being. Dedicated means, ito na yung goal mo. Ito na yung gustong-gusto mo. Ano yon? Yung total well-being ng iyong asawa. Kumbaga, ang committed ka na gawin mo kung anumang bagay na makakapagpabuti sa iyong asawa. And this is total. And by total, I mean both physical and spiritual. Especially spiritual. It means, dapat mong palaging iniintindi ano ba yung pangangailangan niya. Make sure na napro-provide mo yung material at physical needs niya. Not necessarily yung mga wants niya, though there are times at maganda na naibibigay mo yung mga wants ng iyong asawang babae na katulad yung mga nakakapagpaligaya sa kanya. Pwede mong bigyan siya ng budget na pang-shopping, pang-Shopee o anumang mga bagay, pero kung providentially ay hindi kayang maibigay ang mga wants na yon, make sure na maibigay mo yung mga needs ng iyong mga asawa. There's nothing wrong bigyan ng luho ang asawa. Pero kung hindi man kakayanin, hindi yun ang magiging priority natin. Ang priority natin is yung mga needs ng ating mga asawa. Pero higit sa lahat ay yung spiritual needs niya. Remember yung goal ng sacrificial love ni Kristo sa iglesia.
ay yung holiness at yung pagiging walang kapintasan niya. That is spiritual. The goal is towards holiness and Christ-likeness. Therefore, ang pagpapakita ng love sa asawang babae ay yung pagtulong mo sa kanya na mas lalo siyang maging banal. Make sure na nalilid mo siya to grow in grace and in the knowledge of Christ. Bilang asawang lalaki, meron ka bang mga measures na ginagawa para ma-make sure na nami-meet yung spiritual na pangangailangan ng iyong asawa? Baka ang nakikita natin sa ating asawa, kaya hindi natin ginagawa ito is, hindi kasi ganun ka into it yung ating mga asawang babae sa spiritual matters. Baka ang nakikita natin, timitingin tayo dun sa kanyang focus na napopokus siya sa ibang bagay, hindi niya interest yung mga spiritual na bagay sa ngayon, marahil napopokus siya sa ibang mga bagay, nasa sayo pa rin yung burden at yung responsibility na ipakita sa kanya that she needs those things. Ipakita mo na kailangan niyang lumago spiritually. Pakita mo na masayang pag-aralan si Kristo at yung assurance na mayroon sa union natin kay Kristo. Kumbaga, minsan, yung taste ng mga asawang babae, nakasalalay din doon sa paano ba natin ipine-present yung spiritual life at saka yung mga spiritual truth. Nakaibig-ibig ba ito? Ini-insist mo ba na kinakailangan ito ng kanyang kaluluwa? Baka mamaya, nakadepende lang tayo na medyo cold yung ating asawang babae sa mga spiritual na bagay. Okay, sasabayan ko yan. Tara, let's go. Gawin natin itong bagay na ito na physical, na material. Hindi magandang bagay yun. Kasi may goal ka bilang lalaki. Ibigay mo yung total well-being niya, and that includes primarily yung kanyang spiritual life. So mga kapatid, it should be total. At kung mas may pagtutuunan tayo, it should be her perfecting in grace. This is what it means to love our wives. Kung magiging consistent lang tayo na iparamdam sa ating asawa yung genuine care natin sa kanila, both physical and spiritual, doon magiging masaya at willing yung ating mga asawa na babae sa kanilang submission sa atin. Because sa wisdom ng Diyos, ibinigay niya yung tamang counterbalance ng submission. It is not ruling per se, but sacrificial love. Kung sabihin mo, ruling, pero yung ruling na ito is, ang goal ng rule na ito is the benefit of your wife. Kapag nakikita nilang mahal talaga natin sila, doon sila mas magpapasakop sa atin. Remember yung last message natin na yung submission, yung word na submit doon, ang ibig sabihin is willingly, hindi yun passive, kundi willingly na magsasubmit siya. Whether nakikita niya yung nakikita kanya na nililid siya ng maayos or hindi, ang goal niya is tumingin kay Kristo. Tumingin doon sa relasyon ni Kristo sa iglesia, at yun ang pagtuunan niya ng pansin, at doon siya magbase kung paano siya magsasubmit. So, yung submission, ang counterbalance niya is love. Sacrificial love. Kapag nakikita nilang mahal talaga natin sila, doon sila mas magpapasakop sa atin. So I want to challenge our fellow husbands here. Make your wife's submission to us or to you or to us be a happy task by showing our sacrificial love for them. Make our wife's submission to us be a happy task by showing our sacrificial love for them. Sinabi natin na yung submission ng babae, willing at voluntary, pero mahirap na gawin yun ng babae kung hindi tayo in for the well-being nila. Kung hindi tayo dedicated na ibigay sa kanila yung kailangan nila. Kaya pakita mo that you love them to the point na you are willing to give your life to them, whether literal na ibigay mo yung buhay mo kung kinakailangan, or ibigay mo yung lahat ng precious
sa buhay mo. Precious time, precious effort, at yung lahat ng mga ginagawa mo umiikot doon sa kagustuhan na makapag-provide ng sacrificial love sa iyong asawa. Kahit sa maliit na paraan lang ng pagsasakripisyo para sa kanila, pwede natin itong ipakita. Baka sinasabi na lang natin palagi, I'm willing to die for you, I'm willing to die for you. Hindi naman hinihingi. Baka sabihin ng asawa natin, yes, I know, lagi-lagi mo sinasabi, kaya mo mamatay para sa akin. Pero pwede ba hanggat hindi pa hinihiling yon, tulungan mo naman ako dito. Gawin mo muna itong mga bagay na ito. Baka hindi natin nagagawa na tinutulungan natin sila sa mga maliliit na bagay. Isang bagay na kahinaan natin, mga lalaki dito, kahit Kristiyano, yung pagsasakripisyo ng temper. Yung isasakripisyo mo muna yung galit mo, yung inis mo sa mga shortcomings nila. Yung imbes na palagi tayong nakasigaw pag may nagagawa silang mali, imbes na ipakita sa kanila na irritated tayo sa kanila, ay patiently natin silang kinakausap at pinapaalala yung tamang dapat gawin. Patiently, malumanay, at hindi provocative, hindi yung scolding at yung parang demeaning yung ating mga pananalita. Inaayos natin yung ating pagsasalita sa kanila kahit na entice na tayong magalit at mainis sa kanila. Hindi talaga maiwasan yung pagtatalo minsan na hindi kayo nagkakaintindihan. Pero sa bawat pagkakataong yon, make sure na may words of affirmation na kailangan mong i-insist ang bagay na ito. You're not agreeing to her whims, yung sa kanyang standing, kasi ito ang tama. Pinapaintindi mo sa kanya, this is the right thing to do. At ito ang makakabuti sa kanya or sa inyong dalawa or sa buong pamilya. Kumbaga, lagi mong binibigyan ng rationale. And the rationale is, I love you, that's why hindi ko sinasang-ayunan yung direksyon na gusto mo. Gusto ko ganito kasi alam ko makakabuti ito sa'yo. You always do that. You explain that. Isama mo siya dun sa direksyon na gusto mong tahakin ng babae. Hindi yung utos ka na lang ng utos without yung isasama mo yung kanyang, yung kaisipan at yung emotion. Gusto lang, minsan, ang ginagawa kasi natin, I want this. Pero hanggang doon na lang. Wala nang persuasion. Wala nang paggabay. Hindi talaga may iwasan yung pagtatalo na yon. Pero dapat may words of affirmation. Na mahal mo siya at ito yung makakabuti sa kanya. Minsan yung nakakasira ng temper sa mga lalaki, simpleng bagay lang. Simpleng bagay lang. Simpleng bagay na sa isip natin, madali lang naman sanang gawin or intindihin, pero hindi magawa ng ating mga asawa. Sobrang simple. Kaya naiinis tayo kasi hindi magawa-gawa. Nakakainis kasi supposed to be ay madali lang naman sana, pero ang totoo, expectations lang natin na alam nila ang gagawin, or expectation lang natin talaga na madali lang yung bagay na yon. Kasi nandun yung inclination natin to do that thing. Pero yung inclination ng ating asawa, hindi madalas nandun. Baka ang problema ay sa sobrang pag-expect natin na madali lang yung bagay na yon, hindi na natin nililinaw yung instruction, or tingin natin hindi na kailangang i-persuade ang asawa natin sa supposedly madali lang sanang bagay. Kaya nangyayari, pag hindi nagagawa, inis na inis ka. Ang simpleng bagay lang. Naiinis, hindi pa magawa, kaya naiinis tayo. Sakripisyo natin yung kagustuhan nating pumutok sa galit at ipakitang tayo ang tama at mali sila. Kung palaging ang pagkausap natin sa kanila ay malumanay at hindi irritable, mas mararamdaman nila yung care natin sa kanila. Then they would begin to respect us. Mas mahirap sumunod kapag lagi kang galit. Pag lagi tayo na parang ang expectation natin sa kanila, yung iniisip natin, eto na naman, argument na naman. Alam ko, hindi naman ito susunod. Ganun yung expectation natin. Pero paano yung expectation na dapat meron tayo? This is my wife.
At ang expectation is, she can do it dahil ito yung inuutos ng Panginoon. Ibibigay ng Diyos yung biyaya sa kanya. Hindi yung expectation, ay, papalya na naman ito, mag-aaway na naman kami. Buti na lang, hindi natin katulad si Kristo, di ba? Na sa mga failures at shortcomings ng kanyang iglesia ngayon, tayo yun, ay hindi niya tayo binubulyawan. Hindi niya tayo sinasabihan na ang kulit-kulit natin, ang tigas-tigas ng ulo natin. Hindi niya sinasabing, di ba kasasabi ko lang nung Sunday, submit to your husbands, but hindi mo magawa. Hindi niya sinasabi na gano'n, na nag-fail ka na naman. Kailangan mo na naman ng preaching para, kailan ka ba titino? Hindi niya sinasabi na gano'n. Buti na lang si Kristo, patiently niya tayong iniintindi at walang sawang pinaaalalahanan sa pamamagitan ng preaching of His Word. At maging sa kabila ng mga pagkakamaling ito, hindi niya tayo tinitingnan bilang ang potential natin sakit ng ulo. Sakit ng ulo niya. Na papasok ka dyan, papasok yung mga member isa-isa. Ito, okay ito. Mukhang tinitingnan ka niya. Ito, mukhang magiging magaan itong itong tao na ito. Itong tao na to susunod sa akin. Tapos yung isang miyembro, hindi niya tinitingnan na, eto na naman, giging sakit ng ulo to. Ate na naman, pero di naman makikinig to. Hindi niya tinitingnan na ganun. Ang tinitingnan yung potential natin is hindi tayo sakit ng ulo, kundi ang tingin niya sa atin, someday we would be holy and beautiful. That's how Christ thinks of you. Yung goal niya is maging perfect ka. Yun ang tingin niya sa'yo at ganun din sana yung tingin natin sa ating asawa na by the grace of God and sa paggamit din ng mga means na pwede kong gawin, I can lead my wife sa Christ-likeness, sa harmony na gusto kong dalin. So, you see, ang hirap ng bagay na ito kasi minsan talaga may mga dynamics na kailangan gawin. Kung si Kristo na perfect, kayang intindihin ang imperfections natin, how much more us na mayroong sariling imperfections, dapat mas kaya nating umunawa sa pagkakamali ng iba. Because we too are imperfect. Nakuha ko yung istorya na ito from James Montgomery Boyce dun sa kanyang commentary. Sa history ng Gresya, mayroong general si Cyrus na yung asawa ng general na ito ay naakusahan ng treason at nasentensyahang mamatay. Nung una, hindi alam ito ng kanyang asawang general, pero nung nakarating sa kanya yung balitang papatay na yung kanyang asawa, nagtakbo siyang dali-dali doon sa execution na lugar. At nagpatira pa siya doon sa floor at sinabi niya kay Cyrus ito, "Oh my Lord Cyrus, take my life instead of hers. Let me die in her place." Ano yung nangyari? Sinabi naantig yung puso ni Cyrus. We know Cyrus, di ba, from Daniel, hindi siya ganun ka-berdugo. Mabait na tao ito. So, magbait na hari ito. Ano yung sinabi niya? Love like that must not be spoiled by death. So in short, pinatawad at pinalaya niya yung babae at ibinigay muli sa kanyang asawa. Alam niyo yung pauwi na sila, sinabi ng asawang lalaki, nakita mo ba yung pagtingin sa atin ng hari kindly nung pinawalang sala ka? Ano yung sabi ng asawang babae? I had no eyes for the king. I saw only the man who was willing to die in my place. So the husband's sacrificial love would not go unnoticed by the wife. At pag nakita nila yon, they would be happily recognize our authority and submit to us. Maybe the problem is the way we handle our problems. Yung mga maliliit na mga problems, the way we handle it. Baka nagkukulang tayo dun sa Christ-likeness ng pag-ibig at yung dapat na tayo dun sa well-being ng ating asawa. So, pangalawa, tingnan natin. Christ treats the church as His own body. Dun sa verses 28 to 31. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it,
just as Christ does the church, because we are members of His body. Therefore a man shall leave his father and mother, and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound. I am saying that it refers to Christ and the church. Verse 33, however, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. So Paul urged again the husbands to love their wives. Pangalawa, binanggit niya ulit dito. Pero sa pagkakataong ito, he wants to emphasize yung union nila as one body. Yung argument ni Pablo dito mula dun sa katotohanan na ang mag-asawa pinag-isang katawan na ng Diyos. Husbands and wife are one. Kaya naman yung pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawang lalaki, hindi ito parang minamahal mo yung ibang tao. Ang pagmamahal sa asawa mo, sabi ni Pablo, it is like loving yourself. At hindi ini-imply dito na, hindi inuutos dito that you love yourself. No, implied na mahal ng sino mang tao ang kanyang sarili niya, hindi niya igagawa ng masama. Hindi niya kamumuhian yung kanyang sarili. Ganun din, in that way, dapat natin na hindi kamuhian yung ating mga asawa. Meron sinabi dito, paano yung pagmamahal? Gusto kong i-emphasize ito. Paano yung pagmamahal as his own body? Sabi ni Pablo, hindi namumuhi, pero ang counter nito is, he nourishes it. Alam mo yung salitang nourish? This is the kind of care that parents provide for their children. In fact, ginamit ito ni Pablo sa instruction niya sa mga fathers. Yung bring them up ay pareho na word, sa original word nung nourishes. Sinabi niya, bring them up in the instruction of the Lord. Ito ay parang fatherly na pag-aalaga sa mga anak. Ano yung cherishes? Yung cherish, this is to provide heat. Like how mother hen provides heat for her chicks. Anong ibig sabihin? Na merong tenderness. Ganito ang pag-aaruga ni Kristo sa kanyang iglesia. This speak of tender care and provision for the church. Ganito daw dapat mahalin ng husbands ang kanyang wife. So, ang pinupunto lang dito, husband's love for his wife should reflect the tender care and provision of Christ for his body. It is again a gentle yet warm na pag-aalaga at pagpo-provide sa asawang babae. Hindi ito yung pagiging good provider lang sa family na you're just making sure that there's food on the table pero walang masyadong time, walang masyadong ini-invest na mga quality na time sa pamilya. Yung provision at care na ito ay may warmth ng pag-ibig. Ganito din-describe ni Pablo yung pag-aaruga na ipinakita niya sa mga taga-Thessalonica. Both yung word for cherish and nourish ginamit ni Pablo dito, dun sa Thessalonians chapter 2 verse 7. Sinasabi niya, this is how we cared for you. Sinabi niya, but we were gentle among you, like a nursing mother. That's tropos. That's the word for nourishes. Like a nursing mother, taking care of her own children. Yung taking care is talpe, which is cherishes. So, in Ephesians, kung itatranslate natin yon sa context ng Ephesians, like a loving Christ taking care of His own church. So, what's the challenge for us? Saturate your minds with thoughts of Christ's tender care for the church till it kindles a warm kind of care for your wife. Saturate mo yung sarili mo doon sa tender care na meron si Kristo sa iglesia. Hanggang sa ikaw mismo magkaroon ng tender care for your wife. Di ba laging binubusog ni Jesus ang kanyang iglesia ng kanyang salita? Yung kailangan niya, gently binibigay sa kanila.
At hindi napuputol, laging nandyan. As long as they're members of the church, nandyan ang kanyang salita. Di ba't niregaluhan din ni Kristo ang iglesia ng pastor na siyang shepherd at teacher para mag-minister sa kanilang pangangailangang spiritual. I'm talking dun sa whole context ng Ephesians, how Christ tenderly loved His church. Hindi niya hinahayaan na magwallow sila sa kasalanan. Gusto ng Panginoon matupad yung kanilang Christ-likeness, yung pag-present sa kanila na without spot and wrinkles, na napakaganda in all her splendor. This is sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga pastor, teachers who would minister to their wants spiritually, sa mga pangangailangan nilang spiritually. Hindi ba't maging ang mga binigyan din ni Jesus ang bawat miyembro ng iglesia ng mga gifts upang magamit para sa ikatitibay ng iglesia. Hindi niya ginawa ang mga member natin lahat sergeant at arms na parang merong batuta at pupulis sa atin. No, ang binigay sa atin mga graces, mga gifts. At itong gifts na ito magagamit para tayong lahat, we would grow at ma-edify ang iglesia through us sa pamamagitan din ng mga gifts na binibigay ng Diyos sa atin. Hindi ba't maging ang mga pagsubok at problema ay ginagamit ng Diyos para sa kabutihan ng iglesia, just like what we heard kaninang umaga, na yung mga delays ng Diyos, ginagamit ng Panginoon niya para ipakita how patient He is sa ibang mga tao at pakita rin minsan din yung mga delays na yon para pag dumating na yung pinangako ng Diyos, it is overwhelmingly na mapupuno tayo ng pagpapasalamat talaga sa Diyos. So, ganoon inaaruga ni Jesus ang iglesia at ganoon mo din dapat alagaan ang iyong asawa. Provide mo lahat yung kaya mong i-provide, pero hindi sa manner na pinapamukha mo sa kanya, ang hirap ng ginagawa kong ito para sa iyo, na parang tanawin mo ng utang na loob itong ginagawa ko para sa iyo. No. Sa halip na ganon, ipakita mong malugod mo itong ginagawa bilang pagpapatunay ng wagas mong pag-ibig sa Kanya. Yung anumang provision na binibigay mo sa Kanya, make sure na nararamdaman niya, you want to do this thing for her. So young men, baka sabihin natin, para lang ito sa husbands. Ngayon pa lang, ihanda mo na ang sarili mo na maging tender-hearted at caring na lalaki para sa future na mapapangasawa mo. Ngayon pa lang, punuin mo na ang isip mo ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia and be the man who would earn the loving respect of his wife. Ngayon pa lang, pag nakita ka nung babae na gusto mo na mapangasawa, ngayon pa lang na hindi pa kayo at tinitingnan ka pa lang niya, sana makita niya that you are being soaked, your mind and your life has been marinated sa pag-ibig ni Kristo, na you can be that man na i-earn or kayang i-earn yung respect or karespeto na asawang lalaki. Ibibigay niya yung lahat ng kanyang submission sa iyo because of that thing na meron ka. Yung marination at yung soaking mo ng yung buhay sa pag-ibig ni Jesucristo. Alam niyo, nung unang nakita ni Luther, si Catarina, hindi naman siya talaga attracted kay Catarina Bonbora. Hindi niya naisip na gugustuhin niya siyang mapangasawa. After all, hindi pa siya 100% na nakakawala doon sa sa Catholic baggage niya ng yung tungkol sa yung pare ay hindi dapat mag-asawa. Pero later on, na-convince siya na kunin si Katie bilang kanyang asawa. Pero pagkatapos nun, nagbago ang lahat. Naging smooth ang Reformation work dahil sa tulong ni Katie, ni Catarina Bonbora. Si Catarina Bonbora, she did all her best para maging
maging tulong talaga kay Martin Luther. Naging entrepreneur siya at siya rin ang nagmamanage ng kanyang lugar doon sa Solsdorf na bilang leading reformer, si Martin Luther lagi-laging merong mga bisita na tinatanggap doon sa kanilang lugar. Pero the comforts at saka yung provision sa mga bisita na ito ang nagmamanage lahat noon si Catharina von Bora. And all of that are being appreciated by Martin Luther. In fact, laging naririnig ng mga kaibigan ni Luther kung paano niya tinatawag si Catharina. Paano? My Lord Katie, signifying Luther's affection and appreciation of his wife. Kaya may we be swift to praise and affirm our love for our wives than to complain and be irritated by them. So, as we conclude, the church's submission to Christ and Christ's love for the church provides a perfect model for a harmonious marriage life. Salamat sa Diyos sapagkat yung kanyang design na ito, pag nangyari ito, magbibigay talaga ng harmony. When the husband love yung kanyang wife and the wife submits to her husband, harmony ang product nito at Christ-likeness. Let's pray. Lord, we are grateful sa aming natutunan. Tulungan mo kami to apply this. This really a magnanimous thing for us. But we know na nasa amin ang Holy Spirit and pwede naming itap yung kanyang power to do this. Tulungan mo kami with our imperfections at ihanda mo kami na maging ganitong mga kalalakihan. And our wives also, nawa ay bigyan nila ng understanding mga failures ng mga kalalakihan ng kanilang asawa. We pray na with all these things, after all, hindi kami tumingin sa tao, tumingin kami kay Kristo. At maging Christocentric yung aming approach sa bagay na ito. Thank you so much. Thank you for the Lord Jesus Christ who died for us and intending for all of us na maging beautiful someday, like a beautiful bride na ikakasal sa Kanya. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.